Ang hangin sa loob ng opisina ni Notaryo Samuel ay mabigat at halos hindi ka makahinga. Ang tanging maririnig ay ang mabagal at halos paos na tunog ng lumang orasan sa dingding at ang mahinang pag-ikot ng dekuryenteng bentilador sa itaas na tila pagod na rin sa init ng hapon. Si Enzo, 10 taong gulang, ay nakaupo ng tuwid sa silyang yari sa matigas na kahoy. Ang kanyang likod ay hindi sumasayad sa sandalan, isang postura na itinuro sa kanya ng kanyang ama, isang postura ng isang lalaki. Sa kanyang tabi, ang 5 taong gulang niyang kapatid na si Lia ay nagpapagulong-gulong ng kanyang mga binti. Sa hangin, hindi pa rin abot ang sahig. Mahigpit niyang yakap ang isang luma at kupas na kunehong laruan na tila doon lamang siya humuhugot ng lakas. 3 araw pa lamang ang nakalipas mula nang ilibing nila ang kanilang ama, si Roberto. Ngayon kaharap nila ang babaeng pumalit sa kanilang ina sa puso ng kanilang ama at tila handa na nitong kunin ang lahat. Si Pilar, ang kanilang madrasta, ay nakasandal sa kanyang upuan, nakadikwatro at nagtatago sa likod ng malalaking itim na salamin kahit pa nasa loob sila ng isang silid. Isang bahagyang nangangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi, habang si Notaryo Samuel, isang lalaking pinagpapawisan sa kabila ng bentilador, ay nanginginig na binuklat ang dokumento sa kanyang harapan. Sisimulan na natin ang pagbasa ng huling habilin at testamento ni Ginoong Roberto Alvarez, anunsyo ng notaryo at pilit na tumikhim upang itago ang panginginig ng kanyang boses. Iniiwasan niyang tumingin sa 2 bata. Sa aking asawa, si Pilar. Simula niya, ipinapamana ko ang aming bahay at ang lahat ng nasa loob nito, ang pangunahing 7 ektaryang ubasan na kasalukuyang namumunga ang lahat ng kagamitan sa paggawa ng alak, mga sasakyan at ang kabuuan ng aking mga bank account. Gumuho ang maliit na mundo ni Enzo. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Lia sa kanyang braso. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mukha ni Pilar. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang postura ay sapat ng sigaw ng pagwawagi. Kami po. Ang tanong ni Lia, ang kanyang boses ay sinliit ng isang bulong. Napalunok si Notaryo Samuel. Mas lalong namuo ang pawis sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang tingin sa papel. Sa aking mga anak, sina Enzo at Lia Alvarez, iniiwan ko ang lumang tirahan ng mga manggagawa at ang 5 ektaryang lupain sa silangang bahagi ng asyenda. Ang lupaing ito ay ang dating tinamnan ng aking unang asawa, si Elena. Kasama nito, isang huling bayad na 1,000 piso. 1,000 piso. Hindi gumalaw si Enzo, hindi siya huminga. Sa loob ng 10 taong gulang niyang dibdib, may kung anong nabasag at may kung anong tumigas ng sabay. Ang halagang yon ay hindi mana. Iyon ay isang malinaw na pang-iinsulto. Inalis ni Pilar ang kanyang salamin at bumungad ang isang pares ng matang kasing lamig ng yelo. Ang silangang bahagi, sabi niya may halong panunuya sa kanyang boses. Ang patay na seksyon, napakabagay. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Enzo. Ang mga tuyot na baging na yon, ang itinanim ng iyong ina habang ipinagbubuntis niya ang batang yan, sabi niya, at walang pakundangang itinuro si Lia. Mga halamang hindi kailanman namunga ng kahit isang ubas, katulad ng mga pangarap ng nanay ninyo. Ginang Pilar, pakiusap po, mahinang saway ng notaryo. Ngunit hindi nagpaawat si Pilar. Lumapit siya sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nakapatong dito. Anong pakiusap? Ang dakilang ina ninyong si Elena, ang botanist, ay nagsayang ng maraming taon sa mga walang kwentang halaman na yon. At nang sa wakas, ay isinilang niya ang batang ito. Muli niyang tiningnan si Lia na may pagkasuklam, bumigay ang kanyang katawan. Namatay ang nanay mo para lang maipanganak ka. Ngayon, mamumuhay kayo sa kanyang kabiguan. Napaka-perpekto, hindi ba? Nagsimulang umiyak ng tahimik si Lia.
Agad siyang hinila ni Enzo palapit sa kanyang dibdib, tinatakpan ang mga tainga ng kapatid upang hindi na nito marinig ang mga susunod na sasabihin ng babae. Ang mga patay na halaman na iyon. Nagpatuloy si Pilar na tila nasiyahan sa epekto ng kanyang mga salita ay ang perpektong pamana para sa mga anak ng isang bigong pangarap, isang sira-sirang tirahan at isang baog na lupa. Iyan lang ang nararapat sa inyo. Itinaas ni Enzo ang kanyang tingin. Ang kanyang mga matang kulay kape ay direktang tumama sa mga mata ni Pilar. Walang salita, walang luha, walang pagmamakaawa. Tinitigan niya lamang ito nang may bigat na nagpaurong sa babae. Kahit bahagya, ang galit sa kanyang mga mata ay sapat na upang magbigay babala. Hindi siya isang pangarap lang. Sa wakas ay sabi ni Enzo ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Isa siyang botanist. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Pilar. At anong naibigay sa kanya ng kanyang pagiging botanist? Isang libingan. Makalipas ang 2 oras, nakatayo na sina Enzo at Lia sa labas ng bahay na kanilang kinalakihan. Pinanood nila si Jessa ang kanilang kasambahay na namumula ang mga mata sa kaiiyak habang isinisilid ang kanilang mga damit sa malalaking itim na supot ng basura. Patawarin ninyo ako mga anak. Bulong ni Jessa, nanginginig ang boses. Hindi ko gustong gawin ito. Ayos lang po manang Jessa. Sagot ni Enzo walang emosyon. Nagpasya na siya sa loob ng opisina ng notaryo. Hinding-hindi na siya magpapakita ng kahinaan. Siya na ang lalaki ngayon. Patay na ang kanilang ina. Patay na ang kanilang ama. Silang 2 na lang ang natitira. Habang hindi nakatingin si Pilar, may idinula si Jessa sa bulsa ni Enzo. Isang lukot na 500 piso. 6 na supot ng basura. Iyon na lamang ang natira sa kanilang buhay. Mga damit, ilang libro ang kunehong laruan ni Lia at isang kupas na litrato ng kanilang mga magulang na masayang magkayakap. Sige na, umalis na kayo. Kailangan ko na ang espasyong yan. Utos ni Pilar mula sa pintuan. Binuhat ni Enzo ang 3 supot. Si Lia naman ay hirap na hinawakan ng isa gamit ang kanyang 2 maliliit na kamay. Habang naglalakad sila palayo sa daanang may graba, bumulong ang kanyang kapatid. Kuya, saan tayo matutulog? Tumingin si Enzo sa unahan sa maalikabok na abot-tanaw. 2 kilometro mula sa kanilang kinatatayuan, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, may isang maliit na istrukturang nakatayo sa gitna ng mga hilera ng kulay abo at baluktot na mga sanga. Makikita natin, pagsisinungaling niya pilit na pinatatag ang kanyang boses. Magiging maayos din ang lahat bunso. Pangako. Ngunit habang naglalakad sila palayo, ang init ng araw ay tumatama sa kanilang balat at ang mga supot ng basura ay humahampas sa kanilang mga binti. Hindi sigurado si Enzo kung iyon ay isang pangakong kaya niyang tuparin. Ang paglalakad patungo sa dulo ng asyenda ay tila isang walang katapusang parusa. Ang bawat hakbang ni Enzo ay mabigat, hindi lang dahil sa bigat ng mga supot ng basura na kanyang pasan, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na biglang pumatong sa kanyang mga balikat. Ang init ng 4:00 ng hapon ay parang kumukulong langis na ibinubuhos sa kanilang mga ulo. Pagkalipas ng halos 1 oras na paglalakad sa wakas, ay narating nila ang tirahan. Hindi ito isang bahay. Isa itong kubo na tila matagal nang isinumpa at kinalimutan ng panahon. Ang mga kahoy na dingding ay bulok at may mga butas ang bubong na yero ay kalawangin at may ilang bahaging nakabuka na tila isang bibig na sumisigaw sa langit. Tinulak ni Enzo ang pinto. Walang kandado. Isang marahas na tunog ng nabubulok na kahoy ang umalingaw-ngaw. Habang dahan-dahan itong bumubukas, nagbubunyag ng isang madilim at nakasusulasok na loob. Ang una niyang naramdaman ay ang amoy. Isang pinaghalong amoy ng amagdumi ng daga at isang matamis-tamis na halimuyak ng pagkabulok.
Humakbang si Enzo papasok. Naghihintay na masanay ang kanyang mga mata sa dilim. "Dito, kuya." Narinig niyang bulong ni Lia mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay nanginginig. "Dito tayo titira." Nang masinagan ng isang guhit ng liwanag, mula sa butas na bubong ang sahig, nakita ni Enzo ang kasagutan. Ang sahig ay lupa basa-basa at puno ng dumi ng mga hayop. Ang mga sapot ng gagamba ay nakabitin na parang maruruming kurtina sa bawat sulok. Sa isang tabi, may isang bakal na kama na walang kutsyon. Sa kabila naman isang lumang kalan na gawa sa bato na gumuho na ang kalahati. Walang bintana na mga butas lamang na dating nilagyan ng salamin. Hinawakan ni Lia ng mahigpit ang laylayan ng damit ng kanyang kuya. "Ayoko dito, kuya. Natatakot ako." Walang ibang pagpipilian. Alam yon ni Enzo. Alam din yon ni Lia. Sa sumunod na 3 oras bago tuluyang lumubog ang araw, kumilos si Enzo na parang hindi siya isang bata. Ginamit niya ang isang tuyong sanga bilang walis, itinutulak ang mga dumi palabas ng pinto. Kinaladkad niya ang isang maruming kutsyon na iniwan ni Pilar para sa kanila at inilagay sa sulok na hindi gaanong mabasa. Tinulungan siya ni Lia sa abot ng kanyang makakaya, tinatanggal ang malalaking sapot gamit ang isang patpat kahit pa napapaiyak siya sa tuwing may dumidikit sa kanyang balat. Walang tubig. Ang gripo sa labas ay kinakalawang at hindi gumagana. Isang tunog lamang ng hangin ang lumabas nang subukan itong paandarin ni Enzo. Walang ilaw. At higit sa lahat walang pagkain. "Kuya, gutom na ako." Sabi ni Lia nakaupo sa ibabaw ng kutsyon. Ang boses niya ay mahina at halos mawala sa lumalaking dilim. Kinapa ni Enzo ang kanyang bulsa. Ang 1,500 piso. Pwede siyang maglakad papuntang bayan bukas ng umaga para bumili ng tinapay at delata. Ngunit paano ngayong gabi? Mayroon akong 3 biskwit dito. Pagsisinungaling niya naaalala na wala talaga silang dala. "Gusto mo?" Tumango si Lia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Lumabas si Enzo at sa liwanag ng papalubog na araw, nagkunwari siyang naghahanap sa loob ng mga supot. Walang pagkain. Kahit isang mumo. Ngunit may iba siyang nakita sa ilalim ng isang supot. Ang luma at makapal na jacket ng kanilang ama. Itinaas niya ito at ang amoy nito ay tila isang suntok na dumurog sa kanyang puso. Amoy tabako lupa at ang murang aftershave na laging ginagamit ni Papa. Niyakap niya ang jacket, isinubsob ang kanyang mukha dito at sa unang pagkakataon, mula noong libing, humagulgol siya. Binigyan niya ang sarili ng 3 minuto, 3 minutong pagkabigo at kalungkutan. Pagkatapos, pinunasan niya ang kanyang mga luha, itinago ang jacket at bumalik sa loob na may kalmadong mukha. "Hindi ko makita yung mga biskwit," sabi niya. "Bukas na lang tayo bibili ng pagkain. Sa ngayon kailangan na nating matulog." Hindi na umimik si Lia. Sumiksik siya sa tabi ng kanyang kuya sa kutsyon na amoy amag at desperasyon. Sa dilim kumalam ang kanyang sikmura. Ganoon din ang kay Enzo. "Kuya," bulong ni Lia. Magiging maayos din po ba ang lahat?" "Oo nga." Muling pagsisinungaling ni Enzo. Lagi. Sa labas isang asong gubat ang tumahol. Sumagot ang isa pa mula sa malayo. Ang hangin ay humuhuni sa pagitan ng mga patay na baging lumilikha ng isang tunog na parang panaghoy. Naramdaman ni Enzo ang panginginig ni Lia. "May ipapangako ako sa'yo, bunso." Bulong niya sa buhok ng kapatid. "Isinusumpa ko sa kaluluwa ni Inay, hinding-hindi mo na ulit mararamdaman ang takot na ito. Hinding-hindi ka na ulit magugutom ng ganito. Hindi ko pa alam kung paano, pero gagawin ko." Nakatulog si Lia dahil sa pagod. Ngunit si Enzo ay nanatiling gising buong gabi, nakikinig sa mga tunog ng gabi at sa mga pag-ikot ng sarili niyang isipan. Kinabukasan isang bagong problema ang sumalubong sa kanila, ang matinding uhaw. Natuklasan ni Enzo na ang balon sa tabi ng kubo ay tuyo. Pinilit niyang paikutin ang kinakalawang na pihitan, ngunit isang hungkag
Natunog lamang ang kanyang narinig. Kumuha siya ng isang mahabang patpat at isinuksok sa butas. Tumama ito sa ilalim, walang kahit isang patak ng tubig. Dito ka lang, utos niya kay Leah. Babalik ako agad. Naglakad siya ng 3 kilometro papuntang bayan, sa ilalim ng sikat ng araw. Sa poso sa gitna ng plaza, napuno niya ang 2 boteng plastik na dala. Sa pagbalik bumili siya ng tinapay at isang lata ng sardinas. Nagastos ang 100 piso. Ang tubig na yon ay tumagal lamang ng 2 araw. Sa ikatlong araw, mas naging matindi ang sikat ng araw. Ang huling baso ng tubig ay inihanda ni Enzo para kay Leah. Walang ininom si Enzo. Kailangan kong pumunta ulit sa bayan. Sama ako, kuya. Pakiusap ni Leah. Huwag na malayo. Dito ka na lang at magpahinga. Ngunit si Leah sa pagiging 5 taong gulang ay hindi sumunod. 10 minuto matapos umalis ni Enzo, lumabas siya ng kubo. Hila-hila ang kanyang laruang kuneho. Naglakad-lakad siya sa pagitan ng mga hilera ng tuyot at baluktot na mga baging. At doon niya nakita isang bagay na gumagalaw. Isang totoong kuneho kulay kape at may puting mga tainga. Binitiwan ni Leah ang kanyang laruan at tumakbo. Teka lang, sigaw niya. Tumalon ang kuneho papasok sa mga baging. Hinabol ito ni Leah, tumatawa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Kaliwa kanan papalalim sa mga hilera ng mga patay na halaman. At biglang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nahulog siya sa kadiliman. Isang maikling sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Bumagsak siya sa matigas na lupa, gumulong at huminto. Isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang braso. Madilim ang paligid. Kuya! Narinig ni Enzo ang sigaw nang nasa kalagitnaan na siya ng daan patungong bayan. Ang pangalan niya na sinabi nang may purong takot. Binitiwan niya ang mga bote ng tubig at tumakbo pabalik na hindi alintana ang sariling kapaguran. Ang kanyang baga ay nag-aapoy. Leah, nasaan ka? Sigaw niya, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng papalapit na sindak. Dito sa ilalim. Nakita ni Enzo ang butas. Sa pagitan ng mga baging mga 2 metro ang lapad. Sumilip siya. Kadiliman. Nasaktan ka ba? Hindi ko po alam, madilim. Walang pag-aalinlangan tumalon si Enzo. Lumapag siya sa malambot na lupa, halos 2 metro ang lalim. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang mga bukong-bukong, ngunit binaliwala niya ito. Gumapang siya patungo sa mga hikbi. Nandito na ako. Nandito na si kuya. Yumakap sa kanya si Leah, nanginginig sa takot. Nahulog po ako. Yung kuneho. Shh! Ayos na. Ligtas ka na. Habang dahan-dahang nasasanay ang kanyang mga mata sa dilim, mula sa liwanag na pumapasok sa butas sa itaas, narinig ni Enzo ang isang mahinang tunog. Isang tunog na parang agos ng tubig. Sinundan niya ang tunog. 5-10 metro. At doon niya ito nakita. Tubig. Malinis na tubig na bumubulwak mula sa isang siwang sa bato, dumadaloy sa isang kanal na inukit sa lupa. Dumapa si Enzo at uminom. Ito ay totoo. Ito ay buhay. Leah, may tubig. Habang gumagapang si Leah palapit sa kanya, napansin ni Enzo ang mga ukit sa pader na bato. Nilapitan niya ito, hinaplos ng kanyang mga daliri ang mga letra. AIM 2018 Elena Alvarez. 7 taon na ang nakalipas. Si Inay. Bulong ni Enzo, puno ng pagkamangha. Si Inay ang gumawa nito. Hinawakan ni Leah ang mga letra. Alam ni Inay, kuya. Alam niyang mapupunta tayo dito. Tiningnan ni Enzo ang lagusan, ang tubig, ang kanal na dumadaloy patungo sa direksyon ng mga patay na baging. Isang sistema, isang plano, isang lihim. Oo, bunso, sabi niya, isang bagong pag-asa ang sumisibol sa kanyang puso. Sa tingin ko, napakaraming alam ni Inay. Ginamit nilang hagdanan ang makakapal na ugat ng isang matandang puno na gumagapang sa pader ng lagusan
upang makaakyat pabalik sa ibabaw. Sila ay basang-basa, marumi at pagod. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, mayroong liwanag sa kanilang mga mata. Ang pagkatuklas sa tubig ay hindi lamang pumawi sa kanilang uhaw. Binigyan sila nito ng isang bagay na mas mahalaga, pag-asa. Si Inay ang gumawa noon para sa atin. Paulit-ulit na sinasabi ni Leah habang naglalakad sila pabalik sa sira-sirang kubo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Tumango si Enzo, ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip. Ang mga patay na baging sa kanilang paligid ay hindi na lamang mga tuyot na kahoy. Ang mga ito ngayon ay mga palatandaan, bahagi ng isang malaking palaisipan na iniwan ng kanilang ina. Kung nagawa niyang itago ang isang bukal ng tubig sa ilalim ng lupa, ano pa kaya ang iba niyang mga itinagong lihim? Ang buong 5 ektaryang lupain ay isang malaking kahon ng kayamanan na naghihintay lamang na mabuksan. Pagsapit ng gabi, pagkatapos nilang kumain ng kaunting tinapay at sardinas, mahimbing na nakatulog si Leah sa lumang kutsyon, yakap-yakap ang kanyang kunehong laruan. Ngunit si Enzo ay hindi mapakali. Ang apoy mula sa kandilang ibinigay ni Jessa ay nagbibigay liwanag sa maliit na silid, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa bulok na dingding. Kailangan kong mahanap, sabi niya sa kanyang sarili. Mayroon pa dapat. Dahan-dahan siyang tumayo upang hindi magising ang kapatid. Sinimulan niyang maghanap, sinuri niya ang bawat sulok ng kubo, ang mga kinakalawang na kaldero, ang mga punit-punit na kumot. Wala. Tiningnan niya ang isang maliit na bunton ng mga lumang libro sa isang tabi na hindi niya pinansin noon. Mga libro tungkol sa agrikultura at paghahalaman. Ngunit wala doong sulat kamay ng kanyang ina. Lumuhod siya at sinimulang kapain ang sahig na yari sa tabla. Marami sa mga ito ay maluwag at umaalog. Isa-isa niyang sinubukang iangat. Sa ikatlong tabla, sa ilalim mismo ng kinalalagyan ng bakal na kama, may narinig siyang kakaibang tunog. Nang katukin niya ito, isang tunog na hungkag at iba sa lahat. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang sungkitin ang siwang at buong lakas na hinila. Umulan ng alikabok at sapot. Habang dahan-dahang umangat ang tabla, nagbubunyag ng isang maliit at madilim na espasyo sa ilalim. Sa loob, nakabalot sa makapal at may langis na tela upang maprotektahan mula sa anay at halumigmig ay isang libro. Nanginginig ang mga kamay ni Enzo habang inaabot niya ito. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakabalot. Isang talaarawan na yari sa gastadong katad. Malambot ito sa kanyang mga daliri, isang testamento ng madalas na paggamit. Binuksan niya ang unang pahina. Sa kupas na asul na tinta nakasulat ang petsa Disyembre Pin 2018, 3 buwan bago isilang si Leah. At sa ilalim nito ang sulat kamay ng kanyang ina. Nakilala niya ito mula sa iilang birthday card na naitago niya. Minamahal kong Enzo at Leah. Kung binabasa ninyo ito, nangangahulugang wala na ako sa inyong tabi. Sinasabi ng doktor na delikado ang pagbubuntis ko. Ngunit kung hindi man ako pinalad, kailangan ninyong malaman ang isang bagay. Hindi ako patay. Naririto ako sa bawat ugat, bawat dahon, at bawat patak ng tubig na dumadaloy sa ilalim ng lupaing ito na itinanim ko para sa inyo. Ang ubasan na ito, ang aking liham ng pag-ibig. Ang mga pahinang ito, ang aking boses. Enzo anak, maging matatag ka. Mas matatag kaysa sa inaakala mo. Leah aking bunso. Ilang minuto lamang kitang nahawakan, ngunit sa mga sandaling iyon, minahal kita ng sapat para sa habambuhay. Sundin ninyo ang mga nakasulat dito. Alagaan ninyo ang mga baging tulad ng pag-aalaga ko sana sa kanila. At matutuklasan ninyo na ang kamatayan ay hindi katapusan. Ito ay ibang paraan lamang ng pagtatanim. Tumulo ang luha mula sa mata ni Enzo. Hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa nagbabanta. Isang patak, dalawa, hanggang sa bumagsak ito sa papel.
Ginagawa itong bahagyang kulubot. Humagulgol siya, hindi ng tahimik, hindi ng patago. Isang tunog na basag at puno ng sakit na nagmula sa lalamunan ng isang 10 taong gulang na batang lalaki na dumanas ng napakaraming pagkawala. Niyakap niya ang tala-arawan sa kanyang dibdib na tila ba yun ang huling piraso ng kanyang ina na natitira sa mundo. Nagising si Leah sa tunog ng kanyang pag-iyak. Nakita niya ang kanyang kapatid na nanginginig sa liwanag ng kandila. Hindi makasagot si Enzo. Patuloy lamang siya sa pag-iyak. Gumapang si Leah palapit sa kanya, takot ngunit matapang. "Kuya, ano yan?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa libro. Ipinakita ni Enzo ang unang pahina. Hindi pa gaanong marunong magbasa si Leah, ngunit may isang salita siyang nakilala. "Inay," sabi niya ng pabulong. "Galing kay Inay." "Oo," sagot ni Enzo, pinupunasan ang kanyang muka gamit ang likod ng kanyang kamay. "Sumulat siya para sa atin bago siya nawala. Nag-iwan siya ng mga bilin para sa lahat." Hinawakan ni Leah ang papel na may paggalang na para bang ito ay isang banal na bagay. Ano pong sabi niya? Binasa ni Enzo ng malakas ang sulat, ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat salita. Nang matapos niya ito, may mga luha na ring dumadaloy sa mga pisngi ni Leah. "Naalala niya rin ako," sabi ni Leah puno ng pagtataka. "Kilala ako ni Inay." "Minahal ka niya." Pagtatama ni Enzo. "Sobra. Kaya plinano niya ang lahat ng ito para sa atin." Ginugol nila ang sumunod na oras sa pagtingin sa mga pahina. Hindi maintindihan ni Enzo ang kalahati ng mga technical na salita, photosynthesis, oxidation, tannins. Ngunit naintindihan niya ang pagmamahal sa likod ng bawat isa. Ang bawat detalyadong drawing, bawat maingat na tala ay isang gawa ng pananampalataya mula sa isang babaeng alam niyang maaring wala na siya doon upang makita ang paglaki ng kanyang mga anak. Sa isa sa mga huling pahina na kanilang tiningnan ng gabing iyon, may natagpuan silang isa pang mensahe. Kung si Ginang Rosario Soto ay buhay pa sa panahong mabasa ninyo ito, hanapin ninyo siya. Siya ang aking matalik na kaibigan. Alam niya ang lahat ng alam ko. Ikinuwento ko sa kanya ang bawat detalye. Siya ang magiging boses ko kapag ako ay hindi na makapagsalita. Magtiwala kayo sa kanya tulad ng pagtitiwala ninyo sa akin. Humikab si Leah. "Sino po si Rosario?" "Hindi ko alam," sabi ni Enzo, maingat na isinasara ang tala-arawan. "Pero hahanapin natin siya." Inihiga niyang muli si Leah, inilagay ang tala-arawan sa ilalim ng kanilang unan na gawa sa pinagpatong-patong na damit at hinipan ang kandila. Sa dilim, bumulong siya na para bang kausap ang hangin. "Salamat, Inay. Naririnig kita." At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 6 na araw, sa gitna ng amoy ng amag at nabubulok na kahoy, nakatulog si Enzo ng mahimbing. Hindi takot ang naramdaman niya bago matulog, kundi isang matibay na determinasyon. Linggo ng umaga. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng kampana mula sa simbahan ng bayan ay gumising sa natutulog na paligid. Para kina Enzo at Leah, hindi ito araw ng pananampalataya, kundi araw ng paghahanap. Sinabi ni Enzo sa sarili na kung may isang lugar kung saan mo matatagpuan ang isang taong matagal nang naninirahan sa isang maliit na bayan, iyon ay sa simbahan. Pinili nila ang kanilang pinakamalinis na damit. Tinirintas ni Enzo ang buhok ni Leah gamit ang kanyang mga daliri kahit papaika-ika ang kinalabasan. Hawak ni Leah ang kanyang kunehong laruan sa ilalim ng isang braso. Habang naglalakad sila, papasok sa simbahan, naramdaman nila ang mga matang nakatingin sa kanila, mga mata ng awa ng pag-usisa. Ngunit hindi nila ito pinansin. Mayroon silang misyon. Pagkatapos ng misa, nilapitan ni Enzo ang isang matandang babae na nag-aayos ng mga bulaklak sa altar. "Excuse po, Ale. May kilala po ba kayong nagngangalang Rosario Soto?" Ngumiti ang babae. "Si Aling Rosario, oo, siyempre.
Ang matalik na kaibigan ni Elena. Sabi niya at agad na nabahiran ng lungkot ang kanyang mukha nang maalala ang ina ng mga bata. Nakatira siya sa may Calle Bonifacio, yung bahay na puti na napapalibutan ng mga bulaklak. Hindi kayo maliligaw. Nagpasalamat sila at agad na tinahak ang daan. Ang Calle Bonifacio ay isang makitid na kalye na may mga batong kalsada. At doon sa dulo ng kalye, nakita nila ito, isang maliit ngunit napakagandang bahay. Puti ang pintura at ang bakod na kahoy ay halos matabunan na ng makukulay na bulaklak at mababangong halaman. Kakaiba ito sa lahat ng bahay sa paligid. Tila ito isang munting paraiso. Huminto si Enzo sa harap ng tarangkahan at huminga ng malalim. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Lia. Naglakas loob siyang kumatok. Ilang sandali pa bumukas ang pinto. Isang babae na may buhok na kulay abo at nakatali sa isang maayos na pusod ang humarap sa kanila. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga kulubot na, ay may mga bakas ng lupa, patunay na siya ay isang hardinera. Siya si Rosario. Ano ang kailangan ninyo mga bata? Tanong niya, ang kanyang boses ay hindi masungit ngunit seryoso at walang bahid ng paglalambing. Walang nagsalita si Enzo. Inabot lamang niya ang talaarawan ng kanyang ina. Tiningnan ni Rosario ang libro, pagkatapos ay ang mga mata ni Enzo. May biglang nagbago sa kanyang tingin, isang kislap ng pagkilala ng lungkot at ng isang matagal ng alaala. Kinuha niya ang talaarawan at ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa gastadong katad na pabalat na para bang hinahaplos niya ang isang matagal nang nawawalang kaibigan. Pumasok kayo, sabi niya. Ang loob ng bahay ay amoy pinatuyong bulaklak at lumang libro. Dinala sila ni Rosario sa kanyang maliit na sala. Ako si Enzo at ito po ang kapatid ko si Lia. Tumango si Rosario, hindi inaalis ang kanyang mga mata sa talaarawan. Alam ko kung sino kayo, sabi niya. Nakikita ko si Elena sa iyong mga mata bata. Binuklat niya ang mga pahina, ang kanyang mukha ay isang halo ng pighati at pagmamahal. Ako at ang nanay ninyo, kami ang nagplano ng lahat ng ito. Bawat drawing, bawat salita. Pangarap niya ito para sa inyo. Tulungan niyo po kami. Sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi po namin alam kung paano magsisimula. Isinara ni Rosario ang libro at ipinatong ito sa mesa. Tinitigan niya si Enzo ng diretso sa mga mata. Makinig ka, Enzo. Tuturuan ko kayo. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Ngunit isang bagay ang dapat mong tandaan. Tuturuan ko kayo, pero hindi ko kayo tutulungan. Hindi ko gagawin para sa inyo ang trabaho. Ang bawat patak ng pawis ay kailangang manggaling sa inyo. Ang kaalaman lang ang maibibigay ko. Malinaw ba? Tumango si Enzo, kahit pa medyo natakot siya sa kaseryosohan ng matanda. Opo. Mabuti, halikayo, may ipapakita ako sa inyo. Isinama sila ni Rosario, palabas ng kanyang bahay at pabalik sa kanilang sariling lupain. Naglakad sila papunta sa gitna ng mga patay na baging. Inakala ni Enzo na ituturo nito ang mga tuyot na sanga, ngunit sa halip itinuro ni Rosario ang mga ligaw na halaman na tumutubo sa pagitan ng mga hilera. Mga halaman na may maliliit at kulay ube na bulaklak. Ang una ninyong aral ay hindi tungkol sa ubas, sabi ni Rosario. Ito ay tungkol dito. Pumitas siya ng isang tangkay. Lavender. Alam mo ba kung ano ito? Umiling si Enzo. Ito ang paboritong amoy ng nanay mo. Ang mga bulaklak nito, kapag pinatuyo, ay ginagawang pabango sa mga aparador. Mabenta ito sa mga taga-Maynila na dumadayo dito. Habang natutulog pa ang inyong mga baging, ang lavender ang gigising sa inyong pag-asa. Magsimula kayo dito. Anihin ninyo ang lahat ng bulaklak. Bukas, tuturuan ko kayo kung paano ito patuyuin. Habang abala sila sa pag-inspeksyon sa mga halaman, isang grupo ng mga batang lalaki ang dumaan pinangungunahan
ng isang mas matanda sa kanila na nagngangalang Jax. "Hoy, Enzo, ano yan? Naglalaro lang kayo ng mga damo?" Kantiyaw ni Jax na may mapanuksong na ngiti. "Akala ko ba bubuhayin nyo ang ubasan ng tatay nyo? Baka sa susunod na taon, damo na ang ibebenta nyo." Nagtawanan ang kanyang mga kasama. Hindi sila pinansin ni Enzo at nagpatuloy sa pakikinig kay Rosario. Kaya pala, namatay yang ubasan. Patuloy ni Jax, mas malakas ngayon. Puro pangarap, walang alam. Katulad ng nanay nyo. Sa isang iglap nagdilim ang paningin ni Enzo. Binitiwan niya ang hawak na lavender at mabilis na hinarap si Jax. Hindi siya nagsalita. Buong lakas niya itong itinulak. Natumba si Jax sa maalikabok na lupa. "Wag na huwag mong pagsasalitaan ng nanay ko." Sigaw ni Enzo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Nagulat si Jax at ang kanyang mga kaibigan. Mabilis na tumayo si Jax, handa nang gumanti, ngunit isang matigas na boses ang pumigil sa kanila. "Tama na yan." Si Rosario. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang bata. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling na nakatutok kay Jax. "Umalis na kayo, bago pa may masaktan dito." Walang imik na umalis si Jax at ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi bago mag-iwan ng isang masamang tingin kay Enzo. Nang sila na lang ang natira, humarap si Rosario kay Enzo. Hindi siya galit. Sa halip may bakas ng pag-unawa sa kanyang mukha. Ang galit ay parang lason bata. "Huwag mong hayaang kainin ka nito. Gamitin mo iyan. Gawin mo yang panggatong para patunayan sa kanilang lahat na nagkakamali sila." Bumalik sila sa bahay ni Rosario. Bago sila umuwi, pumasok ang matanda sa loob at lumabas na may dalang isang makapal at lumang libro. Inabot niya ito kay Enzo. "Aralin mo ito. Ang bawat pahina, bawat salita. Ang lupa ay hindi nagbibigay ng kanyang yaman sa mga tamad at walang alam." Tiningnan ni Enzo ang pamagat Principles of Botany. "Ang kaalaman." Sabi ni Rosario, ang kanyang boses ay mariin at puno ng kahulugan. "Ang una mong sandata. Basahin mo ito." Sinunod ni na Enzo at Lia ang utos ni Rosario. Sa sumunod na 5 araw ang kanilang mundo ay umikot sa pag-aani ng lavender. Sa pagsikat ng araw, bago pa man maging matindi ang init na maaaring makalanta, sa mga bulaklak naroon na sila sa pagitan ng mga hilera ng patay na baging maingat na pinuputol ang bawat tangkay na may lilang bulaklak. Natuklasan nila na ang mga ito ay hindi lamang basta tumutubo. Tila may sarili itong buhay at katatagan, sumisibol sa lupang matagal ng itinuring na baog. Para kay Enzo, ang bawat tangkay na kanyang pinuputol ay isang maliit na himala. Sa pagtatapos ng linggo, nakapuno sila ng 3 malalaking bayong. Dinala nila ang kanilang ani sa bahay ni Rosario na tiningnan ng mga ito nang may pag-apruba. "Ngayon isabit ninyo ang mga ito ng patiwarik sa isang madilim at tuyong lugar." Utos niya, 5 araw. "Huwag ninyong hayaang mabasa o mabilad sa araw dahil kung hindi mag-aamag lang ang mga yan." Ang loob ng kanilang sira-sirang kubo ang naging kanilang silid patuyuan. Kumuha si Enzo ng mga baluktot na pako at martilyo at isa-isang isinabit ang mga bigkis ng lavender sa mga biga ng bubong. Unti-unti na puno ang maliit na espasyo ng isang nakaka-relax at matamis na halimuyak. Ang lugar na dating amoy pagkabulok at kawalan ng pag-asa ay nabago at naging halos kaaya-aya. Habang naghihintay sila na matuyo ang mga bulaklak, binigyan sila ni Rosario ng isa pang gawain. Tinuruan niya silang manahi gamit ang kamay. Si Lia sa kanyang maliliit at maliksing mga daliri ay mabilis na natuto. Ngunit si Enzo ay hirap na hirap. Palagi niyang natutusok ang kanyang daliri, ngunit hindi siya sumuko. Gamit ang mga lumang retaso ng tela na ibinigay ni Rosario, gumawa sila ng maliliit at kwadradong mga supot. Isang hapon, habang nagtatahi sila sa labas ng kubo, isang mamahaling sasakyan ang dumaan sa daanan. Huminto ito.
Sa loob nakaupo si Pilar ang kanilang madrasta. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan at tiningnan ang dalawa na may halong pagkamuhi at panuno. Ano yan mga pulubi naglalaro ng basura? Tanong niya isang mapanlait ng ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Ang basura ay mananatiling basura. Hindi sumagot si Enzo. Hinawakan niya lamang ng mas mahigpit ang karayom at tela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang ginagawa. Tila hindi nasiyahan sa kawalan ng reaksyon itinaas ni Pilar ang bintana ng kanyang sasakyan at mabilis itong pinaharurot. Nag-iwan ng alikabok na lumukob sa dalawang bata. Huwag mo siyang pansinin, sabi ni Enzo kay Lia na ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Gawin mo lang ang ginagawa mo. Sa ikalimang araw, naganap ang sakuna. Puno ng pag-asa pumasok si Enzo sa kubo upang kunin ang mga tuyunan niyang lavender. Ngunit isang kakilakilabot na tanawin ang kanyang naabutan. Isang kulumpon ng maliliit at kulay abo. Nagamo-gamo ang nagliparan sa loob, umiikot sa mga nakasabit na bigkis. Halos 20 bigkis na ang sira. Ang mga bulaklak ay kinain at naging alikabok na lamang nagiiwan ng mga hubad at walang buhay na tangkay. Hindi sigaw ni Enzo. Narinig ni Lia ang sigaw at tumakbo papasok. Nakita niya ang pinsala at napahagulgol. Sira na lahat kuya ang pinaghirapan natin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang manuntok sa dingding. Gusto niyang sumuko. Ngunit nang makita niya ang kanyang kapatid na umiiyak, naaalala niya ang kanyang pangako sa madilim na gabi. Hinding-hindi ka na ulit magugutom. Humigpit ang kanyang panga. Hindi lahat. Sabi niya ang kanyang boses ay matatag. Gagawin natin ulit. Nang malaman ni Rosario ang nangyari, tumango lamang ito na tila inaasahan na. Ang bawat hardinero ay may kalaban. Sabi niya, tinuruan niya sila ng isang lumang pamamaraan, magtali ng mga pinatuyong siling labuyo sa pagitan ng mga bigkis ng lavender. Ayaw ng mga gamu-gamo sa amoy nito. Muli silang nag-ani, muli silang nagpatuyo. Sa pagkakataong ito, kasama ang proteksyon ng mga sili, naging matagumpay. Pagsapit ng Sabado, mayroon na silang 30 perpektong supot ng lavender. Ginamit ni Lia ang mga pangkulay na ibinigay ni Padre Arturo mula sa simbahan upang gumuhit ng maliliit na lilang bulaklak sa mga piraso ng papel. Isinulat niya sa kanyang pinakamagandang sulat kamay, alaala ni Elena. Ito ang kanilang naging etiketa. Perpekto, sabi ni Enzo habang maingat na idinidikit ang bawat isa gamit ang pandikit na gawa sa sinaing. Kinabukasan ng plaza ng bayan ay puno ng buhay para sa perya ng simbahan. May mga makukulay na banderitas, mga tindahan ng pagkain at mga pamilyang masayang naglalakad. Sa isang sulok sa isang mesang ipinahiram sa kanila, inayos ni na Enzo at Lia ang kanilang 30 supot ng lavender. 15 piso ang bawat isa. Kinakabahan si Enzo. Paano kung walang bumili? Paano kung pagtawanan lang sila? Si Lia naman ay mahigpit na nakayakap sa kanyang kunehong laruan. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pag-aalala. Lumipas ang 1 oras. Walang lumalapit. Ang mga tao ay dumadaan lamang, tinitingnan sila nang may awa ngunit walang bumibili. Nagsimula nang mawala ng pag-asa si Enzo. Maya-maya isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang huminto sa kanilang mesa. Hindi siya nakilala ni Enzo hanggang sa magsalita ito. Magkano ang mga ito, iho? Ang boses na yon, si Jessa, ang kanilang dating kasambahay. 15 piso po. Sagot ni Enzo, ang kanyang boses ay malamig. Kumuha si Jessa ng 5 supot. Inamoy niya ang isa. Amoy Elena. Bulong niya at biglang namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Dumukot siya ng 75 piso mula sa kanyang pitaka. Bibilin ko lahat ng 5. Manang Jessa. Simula ni Enzo. Huwag ka nang magsalita, sabi ni Jessa at inilagay ang pera sa kamay ni Enzo. Bumulong siya ng sapat lang para marinig niya. Patawarin mo ako, Enzo.
Wala akong lakas ng loob na suwayin siya noon. Pero araw-araw, ipinagdarasal ko kayo. Mabilis siyang umalis, pinupunasan ang kanyang mga mata. Tinitigan ni Enzo ang 75 piso, ang kanilang unang benta. Isang kakaibang bigat ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Patawad marahil. Ang pagbili ni Jessa ay tila isang senyales. Isang matandang ginang ang bumili para sa kanyang aparador. Isang batang ina ang bumili para sa silid ng kanyang sanggol. Pagkatapos dumating si Padre Arturo. Napakabango naman nito. Sabi niya na may malaking ngiti na para bang hindi niya alam kung ano ang kanilang tinitinda. Bigyan mo ako ng 10 para sa simbahan. Alam ni Enzo kung ano ang ginagawa ng pari. Ito ay tulong na nakabalat kayo. Ngunit sa pagkakataong ito, tinanggap niya ito ng may pasasalamat. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, naubos ang lahat ng 30 supot. 3 beses binilang ni Enzo ang pera. 450 piso. Habang naglalakad pa uwi, nagtanong si Lia, "Kuya, mayaman na ba tayo?" Tumawa si Enzo, isang tunog na halos nakalimutan na niya kung paano gawin. Hindi pa. Pero sapat na ito para makakain tayo ngayong buwan at para makabili ng mga gamit para sa ubasan ni Inay. Huminto sila sa tindahan sa bayan. Bumili si Enzo ng tinapay, bigas, itlog at ilang dilata. At sa huling 10 piso, isang supot ng candy para kay Lia. Tiningnan siya ng kakapatid na para bang ibinigay niya ang buong mundo. Nang gabing iyon, kumain sila ng busog sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Itinago ni Enzo ang 300 piso sa isang latang kape at ibinaon sa ilalim ng sahig katabi ng talaarawan. Kinuha niya ang natitirang pera at ang talaarawan ng kanilang ina. "Ano pong bibilhin natin, kuya?" tanong ni Lia. Binuklat ni Enzo ang isang pahina na may drawing ng mga ugat at lupa. "Abono," sabi niya. At isang maliit na pala. Kung ano ang sinasabi ni Inay na kailangan natin. Tumingin siya sa bintana, sa mga hilera ng mga baluktot at kulay abong mga sanga na nag-aabang sa dilim. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang mga patay na baging ay hindi ang kanilang bilangguan. Ang mga ito ang kanilang kinabukasan. Ngayon, bulong niya sa sarili, magsisimula na ang totoong laban. Ang tagumpay sa pagbebenta ng lavender ay nagsilbing panggatong sa determinasyon ni Enzo. Gamit ang 300 piso na kanilang naipon, bumili siya ng kanilang mga unang kagamitan, isang pares ng gunting para sa pagpuputol ng sanga, makakapal na guwantes at isang maliit na pala. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa parehong ritual. Lalakad si Enzo sa pagitan ng mga hilera ng mga baging hawak sa ilalim ng kanyang braso, ang talaarawan ng kanilang ina. Binabasa niya ang mga tagubilin na isinalin para sa kanya ni Rosario. Magputol ng husto, itira lamang ang pangunahing puno. Sa una, ang kanyang mga kamay ay napuno ng paltos. Ang bigat ng gunting ay nangangalay sa kanyang mga braso. Pagkatapos lamang ng 1 oras, ngunit hindi siya tumigil. Puno sa puno, hilera sa hilera, tinitiis niya ang sakit. Si Lia naman ang naging tagadala ng tubig. Gamit ang 2 maliit na balde, 30 beses siyang nagpabalik-balik mula sa lihim na bukal patungo sa mga puno araw-araw. Nanginginig ang kanyang maliliit na braso sa bigat, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Lumipas ang 6 na buwan. Walang nagbago. Ang mga baging ay nanatiling kulay abo, mga kalansay, na nakatayo laban sa asul na langit. "Gaano pa katagal?" tanong ni Enzo kay Rosario. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. "Ang nanay mo," sabi ng matanda, "ay naghintay ng 18 buwan. 6 na buwan ka pa lang. Magtiyaga ka." Lumipas ang 1 taon. Ang ubasan ay mukha pa ring sementeryo ng mga halaman. Ngunit may ibang bagay na nagbago. Ang komunidad. Ang mga taong dati ay tinitingnan lamang sila ng may awa ay nagsimula nang makakita ng kanilang pagsisikap. Si Padre Arturo
Pagkatapos ng misa isang linggo, ay nagsalita sa pulpito. Ang mga anak ni Elena ay nangangailangan ng ating tulong, hindi ng pera, kundi ng ating mga kamay. Kinabukasan 10 lalaki mula sa baryo kasama na ang ama ni Jax ang dumating sa kanilang kubo. May dala silang mga martilyo lagari at mga bagong yero. Nagulat si Enzo. Hindi po namin kayo kayang bayaran, sabi niya puno ng pag-aalinlangan. Walang humihingi ng bayad, iho. Sagot ng isa sa mga lalaki, si Mang Esteban. Tinulungan ng nanay mo ang asawa ko nung nagkasakit siya. Ito ay pagbabalik lamang ng utang na loob. Pagsapit ng dapit hapon ang kanilang sira-sirang kubo, ay nagbago. Mayroon na itong buong bubong na walang butas, mga bintanang may salamin, at isang sahig na yari sa makinis na tabla. Nang gabing iyon sa kauna-unahang pagkakataon, natulog sila nang hindi inaalala ang pagtulo ng ulan o ang pagpasok ng lamig. 18 buwan. Tagsibol. Si Enzo, 11 taong gulang na, ay nag-iinspeksyon sa 12 hilera nang may makita siyang kakaiba. Isang bagay na hindi kulay abo. Luntian. Isang napakaliit na usbong na sumisibol mula sa isang tuyot na puno. Lumuhod siya, nanginginig ang mga kamay habang marahan itong hinahawakan. Totoo. Isang perpektong luntiang dahon. Laie. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nabasag sa tuwa. Buhay siya. Tumakbo si Lia papalapit at nang makita ang maliit na dahon, napatalon siya sa tuwa. Ang balita ay kumalat sa buong bayan na parang apoy. Ang himala sa ubasan ng mga Alvarez ang naging usap-usapan. Ang balitang ito ay nakarating din kay Faye, isang batang estudyante ng agrikultura mula sa isang universidad sa Maynila. Isang araw, dumating siya sa ubasan, may dalang mga notebook at isang mausisang ngiti. Narinig ko po ang tungkol sa 2 bata na bumubuhay ng isang patay na ubasan. Sabi niya, pwede ko po bang pag-aralan ang pamamaraan ninyo? Sinusunod lang po namin ang tala-arawan ng nanay ko, sagot ni Enzo. Kung ganoon siya ang may pamamaraan, pwede ko po bang makita? Pumayag si Rosario. Si Faye ay naging isang malaking tulong, ipinapaliwanag ang mga komplikadong salita sa tala-arawan at nagtuturo ng mga modernong teknik sa pag-aalaga ng halaman. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang anino. Nakarating din ang balita kay Pilar. Isang araw habang abala sina Enzo at Faye sa pagsusukat ng pH level ng lupa, isang sasakyan mula sa gobyerno ang huminto sa harap ng kanilang kubo. 2 social worker ang bumaba. Kami ay mula sa Department of Social Welfare and Development. Sabi ng isang babae, nakatanggap kami ng ulat na may 2 menor de edad na nakatira dito nang walang sapat na pangangalaga. Nanlamig si Enzo. Ito ay gawa ni Pilar. Alam niya, isang paraan upang paghiwalayin sila at sirain ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi po totoo yan. Sigaw ni Lia na nagsimula ng umiyak. Inaalagaan po ako ng kuya ko. Habang sinusubukan ng mga social worker na kausapin ang mga bata, isa-isang nagsidatingan ang mga tao mula sa bayan. Si Rosario ang unang dumating, ang kanyang mukha ay matigas at galit. Sumunod si Padre Arturo, si Mang Esteban, ang pamilya ni Jax, at halos 20 iba pa. Bumuo sila ng isang pader ng mga tao sa paligid ni na Enzo at Lia. Ako si Rosario Soto, sabi ng matanda sa mga social worker, at ako ang gumagabay sa mga batang ito araw-araw. At ako, si Padre Arturo, sabi ng pari. Ang buong parokya ang nag-aalaga sa kanila. Kami ang nag-ayos ng kanilang bahay, sigaw ni Mang Esteban. Pati si Jax ay lumapit. Tinutulungan ko po si Enzo tuwing hapon pagkatapos ng klase. Sabi niya na ikinagulat ni Enzo. Nalito ang mga social workers sa kanilang nakita. Malinaw na ang mga bata ay hindi napapabayaan. Sila ay bahagi ng isang komunidad na nagmamahal at sumusuporta sa kanila. Walang nagawa ang mga social worker
kundi humingi ng paumanhin at umalis. Nabigo ang masamang plano ni Pilar. Nang gabing iyon, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang lugar. Ang hangin ay sumisipol at ang ulan ay bumubuhos na parang mga balde ng tubig. Ang pinakamalaking takot ni Enzo ay ang mga bagong usbong, ang mga luntiang dahon na simbolo ng kanilang pag-asa. Napakaliit at napakarupok ng mga ito laban sa bagsik ng kalikasan. Kailangan nating protektahan sila. Sigaw ni Enzo sa gitna ng malakas na ulan. Sa gitna ng kadiliman at rumaragasang hangin, magdamag na nagtrabaho sina Enzo at Lia. Ginamit nila ang kanilang mga katawan bilang panangga tinatakpan ng bawat puno na may usbong. Niyakap nila ang mga puno na para bang niyayakap nila ang kanilang sariling buhay. Sila ay basang-basa, nanginginig sa ginaw at pagod, ngunit hindi sila umalis. Kinaumagahan tumila ang ulan at sumikat ang araw. Lumabas sila mula sa kubo. Ang buong ubasan ay puno ng putik at mga sirang sanga. Ngunit ang mga punong may usbong, lahat sila ay nakatayo pa rin. Ang kanilang mga lunti ang dahon ay nagniningning sa ilalim ng sinag ng araw. Nakaligtas sila. Sa tulong ng komunidad, nalampasan nila ang paninira ni Pilar. Sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas, nalampasan nila ang bagsik ng bagyo. Tumingin si Enzo sa abot-tanaw sa mga luntiang tuldok na kumakalat na ngayon sa kanyang buong ubasan. Naramdaman niya ang pagod, ngunit higit pa roon naramdaman niya ang tagumpay. Ang mga ugat na kanilang inalagaan ay nagsisimula nang kumapit ng mas malalim. Lumipas ang 2 pang taon. Ang mga luntiang tuldok na minsang ipinagtanggol ni na Enzo at Lia mula sa bagyo ay naging makakapal na dahon. Ang mga puno ay hindi na mukhang mga kalansay. Sila ay puno na ng buhay. Si Enzo ngayon ay 13 taong gulang, ay mas matangkad at ang kanyang mga braso ay mas malakas dahil sa 4 na taon ng walang tigil na pagtatrabaho. Si Lia sa edad na 8 ay hindi lamang nag-aaral ng mabuti, kundi siya na rin ang gumuguhit ng mga disenyo para sa kanilang patuloy na negosyo ng lavender. Pagsapit ng Marso ng ika-4 na taon, dumating ang sandaling matagal na nilang hinihintay. Sa mga sanga sa ilalim ng malalabay na dahon, nakasabit ang mga kumpol ng ubas, hindi marami ngunit perpekto. Ang Malbec ay kulay ube, na halos itim. Ang Cabernet ay maliliit at siksik. Ito na ang unang ani. Ang pag-aani ay naging isang pagdiriwang. Sa loob ng 3 araw, si Enzo Lia Rosario, Fay Padre Arturo, at maging si Jax ay magkakasamang namitas ng mga ubas. Ang bawat kumpol ay maingat na pinuputol na para bang ito ay isang hiyas. Nakakolekta sila ng halos 200 kilo, isang maliit na halaga kumpara sa mga malalaking ubasan, ngunit para sa kanila ito na ang buong mundo. Dinala nila ang mga ubas sa isang maliit na kamalig na kanilang inayos. Nakahiram si Padre Arturo ng mga lumang kagamitan, isang manumanong panggiling, at 3 lumang bariles ng alak na gawa sa kahoy na maingat na nilinis. Ngayon, magsisimula ang pinakamahirap na bahagi. Sabi ni Fay, ang kanyang mga mata ay seryoso. Isang pagkakamali lang at 4 na taon ng paghihirap ay mawawalan ng saysay. Binuklat ni Enzo ang talaarawan sa seksyon ng paggawa ng alak. Ang mga pahina ay puno ng detalyadong mga tagubilin, mga eksaktong temperatura, mga sukat, at mga oras ng paghihintay. Sinundan nila ang bawat hakbang na para bang ito ay isang banal na kasulatan. Manumano nilang giniling ang mga ubas. Ang kulay ubeng katas ay dumaloy, nag-iiwan ng mantsa sa kanilang mga braso at damit. Tumawa si Lia habang tinatapakan ng mga huling ubas sa isang malaking palanggana. Ganito rin ang ginawa ni Inay, sabi niya. At ngayon ginagawa na rin natin. Napuno nila ang 3 bariles. Ang matamis na amoy ng sariwang katas ng ubas ay bumalot sa buong kamalig. 3 linggo.
Basa ni Enzo mula sa talaarawan. Kailangang suriin ang temperatura 2 beses sa isang araw. Iyon ang naging pinakamahabang 3 linggo sa buhay ni Enzo. Araw at gabi, hindi siya mapakali. Palagi niyang tinitingnan ang mga bariles, kinakapa ang temperatura na para bang ang kanyang pagbabantay ay makakatulong sa proseso. Sa wakas dumating ang ika-21 araw, ang araw ng katotohanan. Nagtipon silang muli, si Enzo Lia Rosario Fay at Padre Arturo. Ang hangin ay puno ng pananabik at kaba. Nanginginig ang mga kamay ni Enzo habang dahan-dahan niyang binubuksan ang gripo ng unang bariles. Isang maitim na pulang likido ang dumaloy sa isang pitsel. Isinalin niya ito sa 5 kupita. Ang kulay ay perpekto, malalim na ruby red. Mabango, sabi ni Fay habang inaamoy ang kupita. Itinaas din ni Enzo ang kanyang kupita. Para kay inay, sabi niya. Sabay-sabay silang uminom at sa isang iglap gumuho ang lahat. Isang matalas na kakapasong asim ang sumalubong sa kanyang dila. Hindi ito alak. Ito ay suka. Suka na hinaluan ng tubig. Napangiwi si Enzo at mabilis na idinura ang laman ng kanyang bibig. Tiningnan niya ang iba. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya. Ganoon din ang kanilang ginawa. Hindi, bulong ni Enzo. Hindi maaari. Napakasim kumpirma ni Fay, sinusuri ang likido. Hindi ito maiinom. May kung anong nabasag sa loob ni Enzo. Ang pag-asa na kanyang inipon sa loob ng 4 na taon ay biglang naglaho. Sinunod ko ang lahat ng sinabi ni inay. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nabasag. Bawat hakbang, bawat sukat. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. 4 na taon. 4 na taon ng mga kamay na may paltos at kalyo. 4 na taon ng pagtitiis sa gutom at lamig. 4 na taon ng pag-asa na nauwi sa wala. Humagulgol siya na paluhod sa sahig na lupa ng kamalig. Para sa wala ang lahat. Tumakbo si Lia at niyakap siya. Kuya, ayos lang. Hindi ayos. Sigaw niya, itinatago ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Sa edad na 13, umiyak siya na parang yung 10 taong gulang na bata na nawalan ng lahat. Habang nagkakagulo, kinuha ni Rosario ang talaarawan mula sa mesa. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina. Enzo, makinig ka. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Ayoko nang magbasa. Basahin mo. Utos ni Rosario, mas malakas ngayon. Kinuha ni Enzo ang talaarawan. Itinuro ni Rosario ang isang maliit na sulat sa dulo ng isang kabanata. Ang sulat ni kamay ay tila medyo nanginginig na para bang isinulat ito pagkatapos ng isang matinding pagkabigo. Anak, kung binabasa mo ito, pagkatapos ng isang kabiguan, pakinggan mo ako. Ang aking unang batch ay pumalpak din, masyadong maasim. Ang pangalawa rin. At ang pangatlo. Ngunit ang pang-apat ay naging perpekto. Tandaan mo, ang kabiguan ay tagumpay lamang na nasa mabagal na kilos. Ayusin mo ang pH gamit ang calcium carbonate. I-ferment mo ulit. Huwag kang susuko. Nagmamahal, inay. Itinaas ni Enzo ang kanyang tingin. Mula sa talaarawan ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Tumingin siya kay Lia, pagkatapos ay kay Rosario. 3 beses pumalpak si inay bago niya nakuha. Sabi ni Lia, ang kanyang boses ay puno ng bagong pag-asa. Tayo nasa una pa lang. Pinunasan ni Enzo ang kanyang mga luha. Tiningnan niya ang diagram sa ilalim ng sulat. Muli siyang tumayo. Ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi pa namamatay. Ito ay nagbabalik. Kumuha si Fay ng calcium carbonate. Maingat nilang sinukat inayos ang timpla at isinara muli ang mga bariles. Panibagong 3 linggo ng paghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito paghihintay na puno ng pananabik, kundi isang paghihintay na puno ng panalangin. Ang sumunod na 3 linggo ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang bawat araw ay lumipas ng napakabagal. Ang dating pananabik
ay napalitan ng isang tahimik at maingat na pag-asa. Walang nagsasalita tungkol sa alak. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain pag-aalaga sa mga baging pagbebenta ng lavender na para bang ang 3 bariles sa kamalig ay hindi umiiral. Ngunit sa gabi alam ni Enzo na pareho sila ni Lia ng iniisip. Sana sa pagkakataong ito. Dumating ang ika-6 na linggo, ang araw ng pangalawang pagtikim. Sa pagkakataong ito, silang 5 lang ulit. Walang ibang imbitado. Kung sila ay mabibigo muli, mas gugustuhin nilang mangyari ito nang walang ibang nakasaksi. Ang katahimikan sa loob ng kamalig ay halos nakabibingi. Muling lumapit si Enzo sa unang bariles. Mas matatag na ang kanyang mga kamay ngayon. Dahan-dahan niyang binuksan ang gripo. Ang alak na dumaloy ay may parehong malalim na kulay ube. Kulay ube, ngunit may kakaiba sa amoy nito. Ang dating amoy suka ay nawala na palitan ng isang komplikadong halimuyak ng maitim na prutas, mga pampalasa, at isang bahagyang amoy ng lupa. Muli niyang pinuno ang 5 kopita, walang nagsalita. Nagkatinginan lamang sila. Itinaas ni Enzo ang kanyang kopita para kay Inay. Bulong niya halos isang panalangin. Ikiniling niya ang kopita at hinayaang dumaloy ang alak sa kanyang bibig. Isang pagsabog ng lasa. Hindi ito maasim, ito ay balanse. Ang lasa ng maitim na siresa at kaunting paminta ay sumayaw sa kanyang dila na may mahaba at makinis na pagtatapos. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan na para bang isang malaking bato ang inalis mula rito. Tiningnan niya ang iba. Uminom si Rosario at dahan-dahang nagsimulang mamuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ito si Elena. Bulong niya ang kanyang boses ay nanginginig. Ganitong-ganito ang lasa ng pangarap niya. Tumango si Faye, ang kanyang mga mata bilang isang eksperto ay nanlalaki sa pagkamangha. Napakasarap, sabi niya. Napakasarap nga. Itinaas ni Padre Arturo ang kanyang kopita sa hangin. Ang isang himala ay nangangailangan ng panahon, deklara niya. Ngunit sulit ang bawat luha at bawat patak ng pawis. Niyakap ni Enzo si Lia ng mahigpit at sa pagkakataong ito, pareho silang umiyak hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa purong kagalakan. Nagawa natin kuya, sabi ni Lia. Hindi pagtatama ni Enzo habang tinitingnan ang tala-arawan sa mesa. Si Inay ang gumawa nito, sinundan lang natin siya. Pinangalanan nila ang alak na pangarap ni Elena. Bawat bote ay nilagyan ng etiketang dinisenyo ni Lia isang simpleng guhit ng isang usbong na sumisibol mula sa isang tuyot na sanga. Dapat itong matikman ng mga tao, sabi ni Padre Arturo. Mayroong darating na kompetisyon ng alak sa rehiyon sa susunod na buwan. Isali ninyo ito. Nagkatinginan sina Enzo at Lia, tumango ang bata. Gugustuhin ni Inay na matikman nila ang pangarap niya. Sabi niya, ang bulwagan ng kompetisyon ay puno ng mga respetadong may-ari ng ubasan mula sa buong Batangas. Ang hangin ay amoy mamahaling oak at fermented na ubas. Si Enzo nakasuot. Nang pinakamatinong polong hiniram niya, ay nanginginig habang inaayos ang 3 bote ng pangarap ni Elena sa mesa ng mga hurado. Hawak ni Lia ang kanyang braso. Kasama natin si Inay, bulong nito. Ang paghuhusga ay blind tasting, 20 alak mula sa buong rehiyon. Pinanood ni Enzo ang mga seryosong mukha ng mga hurado, ang kanilang pag-idura, sa mga pilak na sisidlan, ang kanilang mabilis na pagsusulat ng mga tala. Sa huling hilera, nakaupo si Pilar, nakasuot ng itim na bestida, ang kanyang mukha ay maputla. Pagkatapos ng halos 2 oras, tumayo ang punong hurado. Ang mananalo, para sa Best New Wine of the Year. Huminto ang paghinga ni Enzo. Pangarap ni Elena. Isang pagsabog ng palakpakan ang yumanig sa buong bulwagan. Hindi makahinga si Enzo.
Tumalon si Lia sumisigaw sa tuwa, si Rosario ay umiiyak. Sa pangalawang hilera, ang premyo 50,000 piso at isang kontrata para ipamahagi ang kanilang alak sa 3 rehiyon. Nanginginig ang mga binti ni Enzo habang umaakyat siya sa entablado. Mula roon tiningnan niya si Pilar. Ang mukha nito ay hindi makapaniwala, puno ng galit at pagkagulat. Tumayo ito at mabilis na lumabas isang malakas na kalabog ng pinto ang nagpatunay sa kanyang pagkatalo. Nang gabing iyon sa kanilang naayos ng kubo, 10 beses nang binilang ni Enzo ang premyong pera. Hindi pa rin siya makapaniwala. Habang nagdiriwang sila kasama si Rosario at Faye, may kumatok ng malakas sa kanilang pinto. "Sino yan?" sigaw ni Enzo. Si Samuel, si Notaryo Samuel." Binuksan ni Enzo ang pinto. Ang notaryo ay lasing na lasing, ang kanyang damit ay gusot, at ang kanyang mga mata ay namumula. Nandito ako para sabihin ang totoo." Sabi niya hirap sa pagsasalita. 5 taon na ang nakalipas. Binayaran ako ni Pilar para palitan ng testamento. Nanigas si Enzo. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang totoong testamento ay nag-iiwan ng kalahati ng pangunahing ubasan sa inyo ni Lia. Pinalitan ko ito. Patawarin mo ako, bata. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang mabuhay ng may ganitong kasalanan. Ang legal na taning para maghabla ay 5 taon. Patuloy ng notaryo. Lumipas na yon. Hindi na kayo pwedeng magsampa ng kaso. Natumba si Samuel sa dilim sa labas. Isinara ni Enzo ang pinto. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis na parang isang sinasakal na hayop. "Kuya, anong nangyari?" tanong ni Lia na lumabas mula sa kanyang silid. Hindi sumagot si Enzo. Buong lakas niyang sinuntok ang dingding na kahoy. Isang matalas na sakit ang gumuhit sa kanyang mga daliri. Nagdugo ang kanyang mga buko. "Ninakawan nila tayo." Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. "Lahat ng ito, ang paghihirap natin. Dahil ninakawan nila tayo." Umiyak si Lia. Sinuntok muli ni Enzo ang dingding. At muli, dumating si Rosario na narinig ang kaguluhan. "Enzo, anong nangyari?" Ikinuwento niya ang lahat. Napapikit si Rosario. "Nabigo ang batas," sabi niya. "Ngunit ang mga baging ay hindi nabigo. Ikaw ay hindi nabigo. Hindi ito makatarungan, oo. Ngunit nanalo ka pa rin. Hindi niya na maaagaw sa iyo ang tagumpay na ito." Napaupo si Enzo sa sahig, humahagulgol. Niyakap siya ni Lia. Alam ni Rosario na kailangan mailabas ng bata ang lahat ng galit at sakit. Tiningnan ni Enzo ang 50,000 piso at ang kontratang nakapatong sa mesa. Tama si Rosario. Hindi man naging makatarungan ng batas, nanalo pa rin sila. Sa paraang itinuro sa kanila ng kanilang ina. Kinaumagahan, isa pang katok ang narinig nila. Si Jessa, ang kanilang dating kasambahay, ang nasa pinto. Ang kanyang mukha ay balisa. "Enzo, Liapam," sabi niya hingal na hingal. "Ang ubasan ni Ginang Pilar. Na-foreclose. Lubog siya sa utang. Bangkarota na siya. Ang subasta ay sa loob ng 2 linggo. Nagkatinginan sina Enzo at Lia. Ang hustisya na isip ni Enzo ay hindi laging nagmumula sa isang hukom. Minsan ito ay nagmumula sa mga ugat ng lupa. Ang balita tungkol sa pagkabangkarota ni Pilar ay kumalat sa buong bayan. Ang dating reyna ng ubasan, ang babaeng kinatatakutan at kinaiinisan ng marami, ay isa na ngayong kwento ng pagbagsak. Ngunit para kay Enzo, hindi ito kwento. Ito ang katuparan ng isang hustisyang matagal niyang hinintay. Ang galit mula sa pagkakatuklas ng katotohanan ay hindi pa nawawala. Ngunit ito ay nag-iba ng anyo. Mula sa isang nag-aapoy na galit, ito ay naging isang malamig at matalas na determinasyon. 2 araw matapos ang balita, isang hindi inaasahang bisita ang kumatok sa kanilang pinto. Hindi ito isang malakas na katok ng kapangyarihan
kundi isang mahina at halos nag-aatubiling pagkatok. Binuksan ni Enzo ang pinto. Si Pilar. Ang babaeng nasa harap niya ay malayo sa Pilar na kanyang nakilala. Wala na ang mamahaling damit, ang makapal na kolorete at ang matapang na tindig. Ang kanyang buhok ay may mga puti na ang kanyang mukha ay walang kulay at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata na dating kasing lamig ng yelo ay puno ngayon ng isang emosyon na hindi pa nakita ni Enzo sa kanya desperasyon. Enzo, Lia, sabi niya, ang kanyang boses ay paos. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa kanila. Hindi inimbitahan ni Enzo na pumasok ang babae. Nanatili siyang nakaharang sa pintuan ng kanyang katawan ay isang matigas na pader. Anong kailangan mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang ubasan ko, bangkarota na. Sabi ni Pilar, hirap sa bawat salita. Isusubasta ito ng bangko. Kung bibili ninyo ang mga natitira kong alak kahit sa mas mababang halaga, baka mabayaran ko pa ang aking mga utang. Pakiusap. Lumabas si Lia at tumayo sa likod ng kanyang kuya. Tiningnan niya si Pilar. Tulad ng pagtulong ninyo sa amin noon. Sabi ng bata, ang kanyang boses ay walang bahid ng pagiging bata, kundi puno ng bigat ng kanilang pinagdaanan. Yumuko si Pilar. Isang luha ang tumulo mula sa kanyang mata at bumagsak sa tuyong lupa. Alam ko, karapat dapat ako dyan. Ngunit pakiusap, mga anak. Iyon na lang ang natitira sa akin. Tinitigan siya ni Enzo ng ilang sandali. Nakita niya ang isang babaeng nawalan ng lahat, hindi dahil sa kamalasan, kundi dahil sa sarili niyang kasakiman. Walang awa, walang galit. Wala na siyang naramdaman kundi isang malamig na pagtatapos. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Makalipas ang 2 linggo, ang bulwagan ng munisipyo ay ginawang lugar para sa subasta. Puno ito ng mga negosyante at mga kinatawan ng malalaking korporasyon na gustong makuha ang 7 ektaryang ubasan ng mga Alvarez sa murang halaga. Sa isang sulok nakaupo si Pilar mag-isa na parang isang anino sa sarili niyang trahedya. Pumasok sina Enzo at Lia kasama si Rosario. Naupo sila sa harap na hilera. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng bulong-bulungan sa mga tao. Ano ang ginagawa ng mga batang ito rito, sinimulan ng taga-subasta? Ubasan ng mga Alvarez, 7 ektarya kasama ang lahat ng kagamitan. Ang utang ay nasa 10 milyong piso. Ang panimulang tawad ay 5 milyon. Isang negosyante mula sa Maynila ang agad na nagtaas ng kanyang numero. 6 na milyon. 7. Sigaw ng isa pa. 8 milyon. Mabilis na tumaas ang presyo. Tila magiging isang labanan ito sa pagitan ng 2 malaking kumpanya. Si Pilar ay nakayuko lamang, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. 9 na milyon, sabi ng unang negosyante. Tumingin ang taga-subasta sa kanyang kalaban. Umiling ito. Mukhang yun na ang huling tawad. 9 na milyon unang tawag. 9 na milyon pangalawang tawag. Bago pa man maibaba ng taga-subasta ang kanyang martilyo, isang kamay ang itinaas sa harap na hilera. Isang maliit payat, ngunit matatag na kamay. Si Enzo. 10 milyon. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umaling-awngaw sa buong bulwagan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng mga mata ay napunta sa isang 14 na taong gulang na bata. Ang negosyante mula sa Maynila ay tumingin sa kanya na hindi makapaniwala. Si Pilar ay dahan-dahang itinaas. Ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat. Saan kukuha ng ganoong kalaking pera ang isang bata? Hindi nila alam na ginamit ni Enzo ang lahat ng kanilang premyo, ang lahat ng kanilang naipon mula sa lavender, at kumuha ng isang malaking pautang mula sa bangko ng kooperatiba sa tulong ni Padre Arturo gamit ang kanilang kontrata sa alak bilang kolateral. Inilagay niya ang lahat sa isang sugal. 10 milyon ulit ng taga-subasta na tila nagulat din. May tataas pa ba sa 10 milyon?
Walang umimik. Ang negosyante ay umiling hindi niya inakala na may ganitong kalaban. 10 milyon. Huling tawag. Isang malakas na tunog ang umalingawngaw nang bumagsak ang martilyo. Benta na kay Enzo at Leah Alvarez. Napuno ng palakpakan ang bulwagan, hindi mula sa mga negosyante, kundi mula sa mga tagabayan, na naroroon si Padre Arturo, si Jessa, si Mang Esteban at marami pang iba. Tumayo sila at nagbigay pugay sa 2 bata. Pinirmahan ni na Enzo at Leah ang mga papeles. 12 ektarya na ngayon. Ang buong ubasan ng mga Alvarez ay muling nabuo. Habang papalabas sila ng bulwagan, dumaan sila kay Pilar. Nakatayo ito na parang isang estatwang gawa sa asin. Hindi ito makapaniwala sa nangyari. Ang ubasan na kanyang inagaw ay binili mismo ng mga batang kanyang sinaktan gamit ang tagumpay na ipinanganak mula sa lupang kanyang itinapon. Huminto si Enzo sa harap niya. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lamang ito, hindi nang may galit, hindi nang may pagtatagumpay, kundi nang may isang uri ng malamig na awa. Pagkatapos tumalikod siya at naglakad palayo, hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Iniwan nila si Pilar na mag-isa sa gitna ng kanyang pagkawasak. Walang naramdamang paghihiganti si Enzo. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara. 5 taon. Eksaktong 5 taon mula nang mamatay ang kanilang ama. Ang bilog ay sa wakas ay nabuo. Ang dapit hapon ay nagpinta sa langit ng kulay kahel at rosas. Ang ginintuang liwanag ay dahan-dahang bumabalot sa bawat dahon at kumpol ng ubas sa 12 ektaryang lupain ng mga Alvarez. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng matabang lupa at ng matamis na pangako ng paparating na ani. 5 taon. Eksaktong 5 taon mula nang sila ay itaboy mula sa kanilang tahanan, dala lamang ang mga supot ng basura at 100 pisong pang-iinsulto. Si Enzo ngayon ay 15 anyos ay naglalakad sa pagitan ng mga hilera. Ang kanyang katawan ay hindi na payat. Ito'y mas matangkad at matipuno, hinubog ng 5 taon nang walang humpay na pagtatrabaho. Ang kanyang mga kamay na dati malambot ay puno na ngayon ng mga kalyo, mga marka ng kanyang sakripisyo at tagumpay. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot ng isang bata, kundi ng kumpiyansa ng isang leader. Sa kanyang tabi si Leah, 10 taong gulang na, ay masayang tumatalon-talon habang dala ang isang sketchbook. Ang dating batang umiiyak sa takot ay isa na ngayong masayahin at malikhaing dalagita. Ang buong ubasan ay puno ng buhay. Ang pangarap ni Elena ay isa ng kilalang tatak ng alak ibinebenta. Hindi lamang sa 3 rehiyon, kundi sa mga piling tindahan na rin sa Maynila. Nagbigay sila ng trabaho sa maraming tagabayan. Si Jessa na ang namamahala sa mga benta, si Faye ang nangangasiwa sa ani, at si Mang Esteban ang nagtuturo sa mga bagong manggagawa. Maging si Jax ang dating nang aasar sa kanila ay isa na sa kanyang mga pinagkakatiwalaang katulong tuwing anihan. Nakatanggap si Enzo ng isang buong scholarship sa isang prestihiyosong universidad ng agrikultura. Si Leah naman, ang kanyang mga guhit para sa etiketa ng bote ay ibinebenta na rin bilang mga art print sa maliit na tindahan na kanilang itinayo sa tabi ng ubasan. Huminto sila sa isang bahagi ng ubasan kung saan tanaw ang buong lupain ng luma at ang bago ngayon ay pinag-isa na. Kuya, tanong ni Leah habang umuupo sa malambot na damo. Sa tingin mo, ipinagmamalaki tayo ni Inay? Umupo si Enzo sa tabi niya. Kumuha siya ng isang hinog na ubas mula sa sanga at ibinigay ito kay Leah. Tumingin siya sa malawak na taniman sa bawat puno na kanyang inalagaan mula sa pagiging isang patay na sanga. Hindi niya tayo kailangang ipagmalaki, bunso. Sagot niya, isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahil alam niyang mangyayari ito. Itinuro niya ang tala-arawan na laging nakalagay sa isang supot sa kanyang tagiliran. Iniwan niya sa atin ang mapa. Tiniyak niyang hindi tayo maliligaw.
Hindi siya kailanman umalis. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang mga baging na minsang naging simbolo ng kanilang kabiguan ay nagniningning ngayon na parang mga hiyas. Ang dating sira-sirang kubo sa di kalayuan ay isa na ngayong maayos at matibay na tahanan. Ipinakita ni Leah ang kanyang pinakabagong guhit sa kanyang sketchbook. Ito ang magiging disenyo para sa pinakabago nilang alak, isang special reserve. Ang guhit ay simple, ngunit puno ng kahulugan. 2 pares ng kamay na magkasamang nagtatanim ng isang maliit na puno ng ubas. Ang isang pares ay malaki at pambabae ang mga kamay ng isang ina. Ang isa naman ay maliliit ang mga kamay ng 2 bata. Sa ilalim ng guhit isinulat ni Leah ang mga salita. Ang itinanim sa pag-ibig ay hindi namamatay. Niyakap ni Enzo ang kanyang kapatid. Dito sa gitna ng kanilang ubasan, sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman niya ang isang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Hindi sila nanalo dahil tinulungan sila ng batas o dahil sinuwerte sila. Nanalo sila dahil tinuruan sila ng kanilang ina kung paano magtanim sa gitna ng kawalan. Tinuruan silang diligan ng pawis at luha ang isang baog na lupa. At magtiwala na sa ilalim ng lupa sa dilim, may mga ugat na naghihintay lamang ng tamang panahon upang gumising. Ang pamana sa kanila ay hindi ang ubasan. Ang tunay na pamana ay ang kaalaman na kahit iwanan ka sa isang tuyot na lupain na may kaunting pera sa iyong bulsa, kaya mong maghasik ng isang kinabukasan. At kung didiligan mo ito ng pagmamahal at pagtitiyaga, isang araw, gigising ang mga ugat. At hinding-hindi na sila muling mamamatay. Ang hangin ay marahang umihip na nagdulot ng isang mahinang tunog sa mga dahon ng ubas. Tila isang bulong ng isang inang masayang nakamasid mula sa malayo. Isang umaga ng Abril, habang ang hamog ay kumakapit pa sa mga dahon ng ubas, isang sulat ang dumating. Hindi ito karaniwang bayarin o order mula sa isang kliyente. Mayroon itong opisyal na selyo ng pinakaprestihiyosong universidad ng agrikultura sa bansa. Nanginginig ang mga kamay ni Enzo habang binubuksan ito. Sa bawat salitang kanyang binabasa, unti-unting lumalawak ang kanyang mga mata. Puno ng paghanga kagalakan at isang biglaang bigat sa kanyang dibdib. "Kuya, anong sabi?" Tanong ni Leah habang kinakain ang kanyang almusal na pandesal. Itinaas ni Enzo ang papel. "Nakatanggap ako." Sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Tinanggap nila ako. Full scholarship, Leah. Libre lahat." Isang malakas na sigaw ng tuwa ang kumawala kay Leah. Tumalon siya mula sa kanyang upuan at niyakap ng mahigpit ang kanyang kapatid. "Sabi ko na sa'yo, kuya. Sabi ko na ikaw ang pinakamagaling." Niyakap din siya ni Enzo. Ito ang pangarap. Ang katuparan ng bawat gabi ng pag-aaral pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho sa ubasan. Ngunit habang yakap niya ang kanyang kapatid, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Ang universidad ay nasa Los Baños, 5 oras na biyahe ang layo. Paano niya iiwanan si Leah? Paano niya iiwanan ang ubasan? Ang pangarap ni Elena. Ang kagalakan ay mabilis na nabahira ng pag-aalala. Makalipas ang ilang araw, habang tinatalakay ni Enzo ang kanyang dilema, kasama si Rosario, isang itim at makintab na sasakyan, ang marahang pumasok sa kanilang daanan. Kakaiba ito sa mga karaniwang truck ng delivery o mga motorsiklo ng mga tagabayan. Masyado itong malinis, masyadong mahal. Isang lalaking nasa edad 40 ang bumaba. Nakasuot ito ng mamahaling barong, plantsadong-plantsado, at may suot na relong kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ngumiti ito, isang perpekto at propesyonal na ngiti. "Magandang umaga?" bati niya. "Hinahanap ko si Ginoong Enzo Alvarez." Nagkatinginan sina Enzo at Rosario. Lumapit si Enzo. "Ako po si Enzo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay.
Ako si Martin Reyes mula sa Verde Holdings, isang karangalan na makilala ka iho. Verde Holdings, kilala ni Enzo ang pangalang iyon. Isa itong higanteng korporasyon sa agrikultura, may-ari ng malalaking plantasyon ng saging pinya at tubo sa buong bansa. Ano ang kailangan nila sa isang maliit na ubasan? Napaka-inspirasyon ng inyong kwento, Enzo. Sabi ni Martin habang iginagala ang kanyang mga mata sa maayos na mga hilera ng baging. Binasa namin ang lahat ng artikulo tungkol sa inyo. Mula sa abo nagtayo kayo ng isang imperyo. Kamangha-mangha. Hindi komportable si Enzo sa papuri. Nagpapasalamat po ako. Kaya kami narito. Patuloy ni Martin na nagiging mas seryoso ngayon. Ang Verde Holdings ay laging naghahanap ng mga kwentong tulad ng sa inyo mga kwento ng katatagan at kalidad. At naniniwala kami na ang pangarap ni Elena ay may potensyal na maging isang pandaigdigang tatak. Pandaigdigan? Oo. Ngunit para marating iyon, kailangan ninyo ng tulong. Isang kasosyo na may malawak na mapagkukunan at network. Isang kasosyo tulad namin. Dinala sila ni Martin sa isang maliit na mesa sa ilalim ng isang puno. Inilabas niya ang isang makintab na folder. Sa loob, may mga dokumento at mga numero. Narito ang aming alok, Enzo. Gusto naming bilhin ang tatak na pangarap ni Elena at ang buong 12 ektaryang ubasan. Ipinakita niya ang isang numero sa ilalim ng isang dokumento. Isang numero na may napakaraming zero na halos mahilo si Enzo. 100 milyong piso, sabi ni Martin na tila nagbabanggit lang ng presyo ng candy. Isang halaga na titiyak sa kinabukasan mo at ng iyong kapatid habang buhay. Makakapag-aral ka sa kahit saang unibersidad sa mundo. Si Lia, mabibigyan mo ng buhay na hindi mo naranasan. Wala nang pag-aalala, wala nang pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Natigilan si Enzo. 100 milyon. Ang halagang yon ay hindi lamang malaki. Ito ay hindi kapani-paniwala. Ngunit isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip, ang sulat kamay ng kanyang ina sa tala-arawan. At anong mangyayari sa ubasan? Tanong ni Enzo, ang kanyang boses ay kalmado. Pangangasiwaan namin ito, sagot ni Martin. Imo-modernize namin ang produksyon, palalakihin ang ani. Dadalhin namin ang pangarap ng iyong ina sa buong mundo. Isang paraan ito ng pagbibigay pugay sa kanyang pamana. Umiling si Enzo. Ang pamana ng aking ina ay hindi isang produkto, Ginoong Martin. Ito ay isang proseso. Nasa bawat puno ito na aming inalagaan, sa bawat patak ng pawis na aming ibinuhos. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki. Hindi po ito para sa benta. Maraming salamat sa alok. Ang ngiti ni Martin ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlamig. Naiintindihan ko ang iyong sentimiento, Enzo, ngunit ang negosyo ay negosyo. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. Nag-research din kami ng mabuti tungkol sa inyo, Enzo, maging ang tungkol sa ilang irregularidad sa orihinal na testamento ng iyong ama. Isang napakasensitibong kaso. Alam mo, isang simpleng kaso lamang mula sa isang malayong kamag-anak na naghahabol sa mana ay maaaring magdulot ng malaking sakit ng ulo. Maaaring makwestiyon ang inyong karapatan sa pag-aari sa lupaing ito. Nanigas ang katawan ni Enzo. Ginamit nito ang kanilang nakaraan laban sa kanila. Ngunit patuloy ni Martin na may malumanay na boses, kung makikipagtulungan kayo sa amin, ang malawak na legal team ng Verde Holdings ang magiging inyong panangga. Poprotektahan namin kayo mula sa lahat ng gulo. Isipin mo ito bilang isang insurance, isang alok, at isang banta. Nakabalot sa iisang makintab na pakete. Tumayo si Martin. Inilapag niya ang kanyang business card sa mesa. Pag-isipan mong mabuti, Enzo, para sa kinabukasan ninyo ni Lia. Tatawag ako sa susunod na linggo. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at umalis, nag-iwan ng alikabok
at isang mabigat na katahimikan. Naiwang nakatayo si Enzo hawak sa isang kamay, ang sulat ng pagtanggap sa unibersidad, at sa isipan naman ay ang alok ni Martin. Na-realize niya na ang laban ay hindi pa tapos. Ang kanilang nakaraan ay hindi pa ganap na nailibing, at ito ay naging sandata sa kamay ng isang bagong kalaban, isang kalaban na mas malaki, mas matalino, at mas mapanganib kaysa kay Pilar. Ang alok ni Martin ay parang isang laso na dahan-dahang kumalat sa tahimik na buhay ni na Enzo at Lia. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang pader ang tila na magitan sa kanila. Naging tahimik si Enzo, malalim ang iniisip, palaging hawak ang sulat mula sa unibersidad na para bang ito ay isang mabigat na pasanin. Napansin ito ni Lia. Isang gabi, habang naghahapunan sila, hindi na nakatiis si Lia. "Kuya, ano po bang problema?" tanong niya. Dahil ba yan sa lalaking yon? Hindi agad sumagot si Enzo. Tiningnan niya ang kanyang kapatid. "Iniisip ko lang ang kinabukasan mo, Lia. Ang perang yon. Mababago nito ang lahat." Biglang tumayo si Lia, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Ang perang yun o, ang takot mo dahil sa banta niya. Akala ko ba tapos na tayo sa takot, kuya? Ipagpapalit mo ba ang pangarap ni inay dahil lang natatakot ka?" Nasaktan si Enzo sa paratang. "Hindi mo naintindihan. Ginagawa ko ito para sa'yo." "Hindi." Sigaw ni Lia, at ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya ang kanyang kapatid. "Ginagawa mo yan para sa sarili mo dahil pagod ka na. Pero ako, kuya, hinding-hindi ako mapapagod na alagaan ang iniwan ni inay." Tumakbo siya papasok sa kanyang silid at malakas na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Enzo sa gitna ng katahimikan, sugatan sa mga salita ng kanyang kapatid. Kinaumagahan, gulong-gulo ang isip, nilapitan niya si Rosario. Ikinuwento niya ang lahat, ang alok, ang banta, at ang pag-aaway nila ni Lia. Huminga ng malalim ang matanda. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Martin ay ang isipin na ang kapangyarihan ninyo ay nasa mga papel at titulo ng lupa. Sabi ni Rosario, "Ang tunay na lakas ninyo, Enzo, ay wala sa korte. Nasa kwento ninyo at nasa mga taong naniniwala sa kwentong yon." Habang nag-uusap sila, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Notaryo Samuel. Mas matanda na ang itsura, ngunit mas payapa na ang kanyang mga mata. Nakarating sa kanya ang balita tungkol sa tangka ng Verde Holdings. "Narito ako para itama ang aking pagkakamali," sabi niya. Inilabas niya mula sa kanyang lumang briefcase ang isang dokumento. "Ito ang orihinal na testamento. Itinago ko ang isang kopya sa lahat ng mga taong ito. Handa akong tumestigo sa korte. Handa akong harapin ang anumang parusa." Ibinigay niya ito kay Enzo. Ang huling piraso ng kanilang masakit na nakaraan ay hawak na niya ngayon. Samantala, hindi tumigil si Martin. Ipinatawag niya ang lahat ng manggagawa ng ubasan para sa isang pulong. Sa ilalim ng isang malaking tolda, nangako siya ng dobleng sahod, mas magagandang benepisyo at permanenteng posisyon para sa lahat kung papayag silang mapasailalim sa Verde Holdings. Sinusubukan niyang wasakin ang kanilang pundasyon mula sa loob. Nang nasa kalagitnaan na ng kanyang talumpati, si Martin, dumating sina Enzo at Lia. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Nagkatinginan sila bago pumasok isang tingin ng pag-unawa at pagpapatawad. Hindi sila sumigaw, hindi sila nakipagtalo. Hinintay nilang matapos si Martin. Pagkatapos, tumayo si Enzo sa harap ng lahat. "Salamat po, Ginong Martin, sa inyong mga alok." Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi siya tumingin sa mga numero o sa mga dokumento. Tiningnan niya ang mga mukha ng kanilang mga manggagawa, si Jessa, si Mang Esteban, si Jax, at ang iba pa. "Hindi ko kayo bibigyan ng mga numero," sabi ni Enzo. "Sa halip, ibibigay ko sa inyo ang aming kwento." At ikinuwento niya ang lahat. Ang gabi sa sira-sirang kubo,
ang pagkatuklas sa lihim na bukal, ang talaarawan, ang unang ani ng lavender, ang mga paltos sa kanilang mga kamay, ang pagkabigo sa unang batch ng alak, ang tulong na kanilang natanggap mula sa bawat isa sa kanila na naroon sa silid na yon. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang orihinal na testamento. Ito ang patunay ng kasakiman na sumubok na sirain kami. At ito, sabi niya habang itinuturo ang buong ubasan, ito ang patunay ng pagmamahal na nagligtas sa amin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Martin. Ang kanyang tingin ay hindi na tingin ng isang batang natatakot, kundi ng isang lalaking ipinaglalaban ang kanyang tahanan. Ang ubasan na ito ay hindi isang asset, Ginoong Martin. Ito ang kaluluwa ng aming ina at ang puso ng aming komunidad. At ang kaluluwa ay hindi ibinebenta. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, si Mang Esteban ang unang tumayo. Dito lang kami. Sabi niya ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Kasama ng mga anak ni Elena. Isa-isang tumayo ang lahat ng manggagawa. Si Jessa, si Jax, lahat sila. Bumuo sila ng isang pader sa likod ni na Enzo at Lia. Isang pader na hindi kayang tibagin ng pera o ng banta. Alam ni Martin na talo na siya. Ang kanyang armaspera at takot ay walang silbi laban sa isang bagay na hindi niya kayang bilhin ang katapatan at pagmamahal. Walang imik, inayos niya ang kanyang mga gamit at umalis. Natalo siya, hindi ng isang abogadong mas magaling, kundi ng kapangyarihan ng isang kwento. Nang gabing iyon, nag-usap muli sina Enzo at Lia sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin. "Patawarin mo ako, kuya," sabi ni Lia. "Ako ang dapat humingi ng tawad," sagot ni Enzo. Muntik na akong makalimot kung ano ang tunay na mahalaga. Kinuha niya ang sulat mula sa unibersidad. "Pupunta ako. Mag-aaral ako. Ngunit hindi ko iiwan ang lugar na ito. Mag-aaral ako para mas mapabuti pa natin ang ubasan. Mag-aaral ako para sa hinaharap na itatanim natin dito." Nagkasundo sila sa isang bagong plano. Si Faye at Rosario kasama si Lia ang pansamantalang mamamahala habang si Enzo ay nag-aaral at uuwi siya tuwing katapusan ng linggo. Hindi na ito isang pasanin sa kanya, kundi isang responsibilidad na malugod niyang tinanggap. Magkahawak kamay silang tumingin sa kanilang ubasan. Ang mga baging ay tahimik na nakatayo sa dilim, ang kanilang mga ugat ay mas malalim at mas matibay kaysa dati. Hindi na sila mga batang naghahanap ng kaligtasan. Sila na ngayon ang mga tagapag-alaga, ng isang pangarap na itinanim sa pag-ibig at pinatibay ng bawat pagsubok na kanilang hinarap at pinagtagumpayan. Ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang sa panibagong kabanata.